Ang bansang Japan ang isa sa mga gustong destinasyon ng ating mga OFW o Overseas Filipino Workers sa paghahanap ng disenteng trabaho sa labas ng Pilipinas. Sa pagsisimula ng 2026 ay naitalang mahigit kumulang 260,869 na Pilipino ang nasa Japan upang magtrabaho base sa datos ng Japanese Labor Ministry. Ngunit kumakailan ay sumabog ang balitang 2 OFW ang naging sospek sa pagpatay sa isang mag-asawang Hapon doon. Ang mag-asawa ay natagpuang nakabalot ng bag at nakalagay sa ilalim ng floorboard sa bahay mismo ng mga biktima. Sa sobrang brutal sa pagpatay sa mga ito ay natagpuan ang mga itong naliligo sa sariling mga dugo at tad-tad ng saksak ang mga katawan. Sino ang mga OFW na ito na di umano'y gumawa ng malagim na krimen at ano ang motibo sa likod ng karumaldumal na pagpatay sa mag-asawang Hapon? Magandang araw mga ka-Crime Notes! Welcome sa bago nating episode kung saan pag-uusapan natin ang kasong kinasangkutan ng ating kababayan na OFW sa Japan. Ating subaybayan ang kwentong nagpayanig sa mundo ng mga Hapon at mga kababayan natin doon. Bago ang lahat ay magpapasuyo sana kung mahilig kayo sa mga crime documentaries ay mag-subscribe kayo sa ating channel. Ang YouTube channel na ito ay pinapalago natin at ang pag-subscribe dito ay libre lamang. Kaya sana ay maging parte kayo ng channel nito. Maraming salamat po. Huwag na tayong magpatagal pa at simulan na natin ang kwento na bumabalot sa malagim na pagpatay kay Norihiro at ng asawa nitong si Kimi Takahashi. January 18, 2024 ng hapon, ang nakakatandang anak ng mag-asawang si Norihiro at Kimi Takahashi na si Ichiro ay galing sa kanyang trabaho at nang umuwi ito sa bahay ng kanyang mga magulang ay nararamdaman itong tila may kakaiba sa kanilang tahanan. Ang mga ilaw ay nakapatay at ang dating puno ng maingay na pag-uusap ng kanyang mga magulang sa sala ng kanilang tahanan ay biglang naging tahimik. Dati-rati sa ganitong oras ng kanyang uwi mula sa trabaho ay maririnig na ang palagiang diskusyon ng kanyang mga magulang sa kanilang living room. Ang katahimikan sa paligid ay biglang naging nakakapagtaka. Habang ang lalaki ay papasok sa kanilang bahay ay nakita niyang ang mga dingding at sahig ay may mga lusaw na talsik ng mga dugo. Tinawag nito ang kanyang mga magulang sa pag-aakalang madadatnan niya ang mga ito sa sala, ngunit walang bakas ng kanyang mga magulang doon. Habang tinatanggal niya ang kanyang sapatos upang palitan ito ng tsinelas na pangbahay, ay lalong lumakas ang pakiramdam nito na mayroong hindi magandang nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Dahil nakakita pa siya ng mas maraming bakas ng mga dugo na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng dingding at sahig. Ang bawat hakbang niya ay lalong nagpapataas sa kanyang pangamba. Sinubukan nitong tawagan ang cellphone ng kanyang mga magulang, ngunit nakapatay ang mga cellphone nito. Sa sobrang desperado nitong malaman kung nasaan ang kanyang mga magulang, ay pumunta ito sa pinagtatrabuhan ng kanyang ama at doon ay napag-alaman niya na hindi pumasok ang kanyang ama noong araw na iyon. Sinubukan din niyang tawagan ang kanyang kapatid na babae, ngunit katulad niya ay wala din itong narinig mula sa kanilang mga magulang noong araw na iyon. Sa sobrang pangamba ay tumawag si Ichiro sa 110 upang i-report ang kanyang mga magulang na missing. Ang 110 sa Japan ay katumbas ng 911 sa Amerika. Nang dumating ang mga kapulisan, ay nadatnan nila ang kakaibang pagkakaayos ng mga kagamitan sa loob ng bahay nito. Walang senyales ng forced entry at ransacking na nagpapahiwatig na walang robbery ang nangyari sa loob. Sa kabila ng mahigpit at detalyadong pag-iimbestiga ng mga kapulisan ay kakaunti lamang ang kanilang nalikom na mga ebidensya. Ang cellphone ng mga biktima kapag tinatawagan ay nagpapahiwatig na nasa loob lamang ito ng bahay. Dahil sa kakulangan ng mga ebidensya at motibo, ang mga pulis ay maaari lamang mag-speculate na ang mag-asawa ay kinidnap. Ayon sa salaysay ng mga kapitbahay ng mga biktima,
ay nakita ang mag-asawa na magkasunod na umalis at makaraan ng ilang oras ay bumalik din naman ang mga ito sa kanilang tahanan. Sa ikalawang araw ng pag-iimbestiga, ang mga pulis ay mabusising tiningnan ang CCTV footage sa pag-asang makakita sila ng kahit anong makakapagturo sa mga salarin. At doon ay may nakita silang kakaiba. Noong umaga bago ang pagkawala ng mag-asawa ay makikita sa CCTV footage ang pag-alis ni Ichiro upang pumasok sa trabaho. Pagkatapos ni Ichiro umalis ng bahay, dalawang nakamask na mga tao na hindi pa nakikilala ang nakitang pumasok sa loob ng bahay ng pamilyang Takahashi. Ang dalawang tao ay nanatili ng ilang oras sa loob ng bahay at umalis noong kinahaponan na. Bago tuluyang lumabas ang isa sa dalawang tao ay mayroong hinagis na isang bagay sa loob ng isang basurahan. Ang mga investigador ay kaagad na hinukay ang basurahan at doon ay nakita nila ang isang bag na naglalaman ng mga damit na may mga dugo. Agarang pinadala ang mga damit na iyon sa isang forensics lab at hindi nagtagal ang resulta ay dumating. Ang mga dugo sa tinapong mga damit ay nag-match sa mag-asawang si Norihiro at Kimi Takahashi. Doon, ang naunang teorya ng mga pulis na kidnapping case para sa mag-asawang nawawala ay kaagad na itinaas sa murder investigation. Habang tumadami ang mga ebidensya, ang mga pulis ay nagsagawang muli ng mas malalim na pag-iimbestiga sa bahay ng mga biktima. Ang garden ng bahay ay hinukay ng mga ito, kasama na din ang mga cadaver dogs upang maghanap ng iba pang mga ebidensya at clue. Bandang alas 6 ng hapon ay may naamoy ang isang cadaver dog na nanggagaling sa isang nakatagong storage compartment sa ilalim ng floorboard. Doon ay nadiskubre ng mga kapulisan ang mga nakakakilabot na eksena. Dalawang katawan ng mga biktima na wala ng buhay ang natagpuang nakabalot sa plastik. Tadtad ng saksak sa katawan, partikular sa dibdib, at ang mga ito ay naliligo sa sarili nitong mga dugo. Parehong nagtamo ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Si Norihiro ay nagtamo ng 10 saksak habang si Kimi naman ay 8. Halos lahat ng saksak ay nakasentro sa iba't ibang vital organ ng mga biktima. Ang buong eksena ay napupuno ng mga karumaldumal na imahe, mga dugo na nagkalat sa sahig at sa dingding, pati na rin sa likod ng pinto na nagpapahiwatig ng matinding panlalaban ang ginawa ng mga biktima bago ang mga ito ay tuluyang mawalan ng buhay. Ang ibang mga bakas ng dugo ay naiulat na sinubukan pa umunong punasan ng mga salarin pagkatapos ng nakakakilabot na krimen na kanilang ginawa. Sa pahayag ng mga investigador na ang mag-asawa ay pinatay noong January 16 sa unang araw na napansin ni Ichiro na nawawala ang kanyang mga magulang. Ang malagim na eksena ay nagpawasak kay Ichiro dahil sa loob nito ay umaasa pa itong matatagpo ang buhay at nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga magulang. Ang unang taong kinuhanan ng salaysay ng mga investigador ay ang anak ng mag-asawang biktima na si Ichiro. Si Ichiro ay nakatira kasama ng kanyang mga magulang at sa interview ay sinabi nito sa mga pulis na nawala ang kontak nito sa kanyang mga magulang noong January 16 pa lamang pagkatapos nitong pumunta ng trabaho. Ngunit para sa mga investigador, ang pananatili ni Ichiro sa tahanan ng kanyang mga magulang ay nag-iiwan ng madaming tanong. Lalong-lalo na nung sinabi ng mga kapitbahay na palagi daw naririnig ng mga ito si Ichiro at ang tatay nito na nag-aaway tungkol sa pera. Si Ichiro di umano ay nanghiram ng malaking halaga sa kanyang ama na naging dahilan di umano ng palagiang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa gitna ng mag-ama. Mas lalo pa di umano naging komplikado ang sitwasyon nilang dalawa nang magkasama nilang binili ang isang property na nagkakahalaga ng tumataginting na $50,000 kung saan naging mitya ng mas malalang hindi pagkakaunawaan ng mag-ama patungkol sa tunay na nagmamay-ari. Ang mga detalyeng iyon ay naging isa sa mga salaysay na nag-iwan ng malaking tanong sa mga pulis. Sa teorya ng mga pulis ay maaaring nagalit umano ang anak na si Ichiro sa kanyang ama tungkol sa mga asset at pera nila.
Ngunit sa kabila ng hindi maipaliwanag ng mga pangyayari sa pagitan ng mag-ama, ang batang si Ichiro ay mayroong malakas na alibay na pinatunayan naman ng kanyang mga katrabaho. Kalaunan ay naalis ang pangalan ni Ichiro bilang isa sa mga suspetsyado sa pagpatay. 2 taon bago mangyari ang krimen, ang pamilyang Takahashi ay lumipat sa Itachi Ward kung saan doon ay mabilis silang nakagawa ng magandang reputasyon sa kanilang mga kapitbahay. Si Kimi Takahashi ay kilala bilang mabait na asawa, magalang sa mga kapitbahay nito at maraming mga kaibigan. Habang si Norihiro naman ay may tahimik na ugali, ngunit mayroong malakas na presensya pag ito ay nakakasalamuha mo na. Madalas itong magsuot ng mga embroidered na jacket at ang kilos nito ay tila kilos ng isang yankee. Ang lalaki ay madalas na makonekta sa mga gang dahil sa shady na nakaraan nito. Si Norihiro ay isang self-employed. Minamanage nito ang kanyang maliit na bar sa Sumida Ward, isang maliit ngunit cozy at low-profile na negosyo. Dahil sa galing ng lalaki makihalubilo sa mga customer nito, ay hindi may kakaila na ang kliyente ay bumabalik upang maranasang muli ang magandang pakikitungo ni Norihiro sa kanila. Kadalasan ay sinasamahan niya ang mga ito sa paghihintay ng train, lalo na kung ang iba ay late na at alanganing oras na. Sinisiguro ni Norihiro na ang kanyang mga kliyente ay hindi nag-iisa sa paghihintay kahit hanggang mag-umaga pa. Mayroon din itong mga mamahaling mga sasakyan, ngunit nanatili itong pagkumbaba at kailanmay hindi ipinagyabang ang karangyaan na tinatamasa. Dahil ito raw ay marunong makisama sa mga tao sa kanyang paligid, ang pamilyang Takahashi ay namumuhay ng tahimik at walang gulo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ang mga pulis ay sigurado na ang mga nakamaskarang mga tao na nakita sa kamera ay may kinalaman sa pagpatay sa dalawa. Kung kaya, ang mga investigador ay nag-focus doon sa kanilang lead. Humingi sila ng tulong sa publiko sa pag-asang may nakakilala sa 2 taong nakamaskara. Ngunit sa mga unang araw ay wala ni sinuman ang nag-report sa posibleng pagkakakilanlan sa dalawa. Ngunit, noong ipinakita ng mga pulis kay Ichiro ang footage ng CCTV, ay nakilala niya ang isa sa mga nakamaskarang tao. Si Hazel Ann Baguesa Morales, ang kanyang ex-girlfriend. Ang lead na iyon ang naging dahilan upang puntahan ng mga pulis ang apartment ni Morales kung saan ay 10 minutes lamang ang layo mula sa bahay ng mga biktima. Ngunit noong oras na pagdating ng mga pulis sa apartment ng babae na si Morales ay nakaalis na daw ang babae. Niwala sa kanyang mga kapitbahay ang makakapagsabi kung saan nagpunta ang babae. Ilang araw ang dumaan at ang isang kakilala ni Morales ang nagsalita. Sinabi nito na noong January 17, isang araw matapos ang pagpatay sa mga Takahashi, ay nakita umano nito si Morales sa isang department store naglalakad ng pabalik-balik na tila ito ay sobrang nababalisa at nagsasalita ng bandages sa kanyang sarili. Nang nilapitan niya di umano si Hazel upang mag-hello, ay hindi daw ito namamansin at mabilis na lumayo. Ang mga pulis ay determinadong sundan si Morales kung saan ay humantong ang pag-iimbestiga sa lodge sa Fukushima. Noong umaga ng January 19, 3 araw matapos ang pagpatay, ang Tokyo Metropolitan Police ay nagpunta sa lodge at inaresto si Hazel Ann Baguesa Morales. Si Hazel Ann Baguesa Morales ay isang Filipina na pumunta ng Japan upang magtrabaho. Ito ay dumating sa Japan noong November 2017 kung saan siya ay 23 years old lamang. Sabik sa pag-umpisa ng bagong yugto sa buhay, ang babae ay magaling magsalita ng Japanese at ang kanyang ganda ay maihahalin tulad sa angking ganda ng mga artista sa Japan. Kung saan iyon ang isa sa naging dahilan upang makuha niya ang trabaho bilang isang hostess sa isang bar na nagki-cater sa mga Pilipino na komunidad doon. Ang mga bar na ito ay popular sa pag-hire sa mga dayuhang manggagawa. Ngunit dahil sa maling paggamit ng ibang dayuhan sa Japan ng kanilang tourist visa, ang gobyerno ng Japan ay nagsimulang higpitan ang patakaran para sa mga dayuhang manggagawa sa kanilang bansa, lalong-lalo na sa mga nightlife industry upang mapuksa ang mga iligal na nagtatrabaho doon. Bilang dayuhan, ang mga opsyon ni Hazel Ann upang magtrabaho ay naging limitado na lamang. Ganon din ng kanyang visa.
Sa Japan, ang mga dayuhan na nakakapangasawa ng mga Hapon ay malayang nakakapagtrabaho at maaaring manatili sa Japan hanggang 5 taon. Ang batas na iyan ang naging lusot ni Hazel upang manatili at makapagtrabaho ng tuloy-tuloy sa bansang Japan. Si Hazel Ann Baguesa Morales ay nagpakasal sa anak ng may-ari ng bar kahit na ang lalaki ay mayroong kasintahan. Ang kasal na iyon ay isang praktikal na arrangements lamang at walang romantic na koneksyon sa dalawa, kundi para lang masigurado ang pananatili ni Hazel sa bar na pinagtatrabahuhan nito. Si Hazel Ann ay nakilala sa ilindog, mapang-akit na mukha at ng abilidad nito upang kumuha ng atensyon. Isang kwento ang napag-alaman na ang regular customer nito ay naiulat na gumagastos ng humigit kumulang $138,000 ng isang gabi lamang para lang mapalapit ito kay Hazel. Ang dating katrabaho ni Hazel ay sinabing palagi niyang nakikita ang regular customer na iyon sa tabi ni Hazel habang ang babae ay tinatagayan at kinakausap ito. Ngunit ang lahat ay nagbago nang ang lalaki ay nakita ang wedding pictures ni Hazel online. Sa inakalang pinaglalaroan lamang siya ng Pilipina ay kinumpunta niya ito at doon ay ipinaliwanag niya sa lalaki na ang kasal ay isang arranged marriage lamang. Habang ang paliwanag na iyon ay nagpakalma sa lalaki, ay hindi naman nagtagal at tuluyan nang naglaho ito sa pagpunta sa bar na pinagtatrabuhan ng Pilipina. At may mga chismis na nagkalat na ang lalaki daw ay naaresto sa krimen na fraud. Sa higpit ng mga Hapon sa mga pinapatupad na batas, kalaunan ay nabunyag ang peking kasal ni Hazel Ann sa kanyang mister na Hapon, kasama na doon ang 25 Pilipina na mayroon ding peking kasal sa iba't ibang mga lalaki. Noong nahaharap sa crisis ang bar na pinagtatrabuhan ni Hazel, kasabay noon ay nabuntis ito. Humingi ito ng tulong sa kanyang asawa na Hapon, ngunit imbes na suporta ang matanggap ng babae, ay naggalit ito at dininay ang pinagbubuntis nito at sinabing hindi sa kanya ang bata. Kinalaunan ay lumipat siya ng ibang bar at nagtrabaho sa araw bilang isang nurse assistant. Ang kanyang kita ay palaging kulang dahil sa maluhong paggasto nito ng pera. 3 taon bago ang pagpatay sa mga Takahashi ay nakilala ni Hazel si Ichiro. Ang kanyang madalas na pagkikita ay humantong sa isang relasyon kung saan si Hazel ay palaging humihingi ng pera kay Ichiro upang ipanggasto nito sa kanyang sarili. Kalaunan ay pinakilala nito ang Pilipinas sa kanyang mga magulang at sa simula ay maganda ang pagsasama ng mga ito. Sa simula ay mukhang tanggap ng mga magulang ni Ichiro ang relasyon ng dalawa dahil maganda naman ang Pilipina, magalang, at nakakapagsalita ng fluent na Nihongo kung kaya naging maganda ang unang impresyon ng mga magulang ni Ichiro dito. Ngunit noong nag-uusap na para sa kasal, ang ina ni Ichiro na si Kimie ay mariin ang pagtutol dito. At kahit na ang eksaktong rason ay hindi na itala, ang pangyayaring iyon ay naging mitya upang magkahiwalay ang dalawa. Pagkatapos ng hiwalayan, si Hazel Ann Morales ay nawala na parang bula sa buhay ni Ichiro. Hanggang noong araw ng January 16, noong araw na naitala ang pagkawala ng mag-asawang Takahashi. Noong araw na yon ay nasa trabaho si Ichiro nang makatanggap ito ng tawag mula kay Morales. Yon ang unang beses na tumawag ang Pilipinas sa lalaki simula nang magkahiwalay sila ng landas. Ang boses nito ay tila nanginginig habang nakikiusap itong bumalik si Ichiro sa kanya at magsimula ulit silang dalawa. Ngunit ang Hapon ay pinagkibit-balikat na lamang iyon at hindi na pinansin. Bandang 5:00 ng hapon ay nag-message ulit si Morales sa kanya nang nakakakilabot na linyang, "It's over," kung sa Tagalog ay tapos na. Dahil sa pagturo ni Ichiro kay Hazel bilang isa sa mga taong nasa CCTV camera, ang mga pulis ay siguradong ang Pilipina ay konektado sa krimen. Ngunit may isa pang tanong ang naiwan sa mga pulis. Sino ang ikalawang tao na nakunan sa CCTV? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay kinalaunan na kilala na din ang ikalawang tao na kasama ni Morales, ang lalaking nangangalang Brian Jefferson Lising de la Cruz. Isang 34 years old na Filipino, nagtatrabaho bilang isang technical trainee program. Dumating ang lalaki sa Japan noong July noong nakaraang taon. Si Brian ay inaresto noong January 21.
Noong tanungin si Morales tungkol kay Brian, ay mariin itong sinabi na hindi sila magkakilala at wala umano siyang kinalaman sa pagpatay. Sinabi niya sa mga pulis na noong araw na pinatay ang mag-asawang Takahashi ay kasama daw niya ang isa niyang kaibigan at sinamahan niya itong maghanap ng apartment. Ngunit dahil sa pagpresyo ng mga pulis sa lalaking si Brian ay kalaunan nagsalita ito. Inamin nito na hindi lang sila magkakilala ni Hazel kundi ang mga ito ay involved sa krimen. Ang mga surveillance footage ay nagpapakita sa lalaki na bumili ito ng 3 can ng beer sa isang convenience store ng bandang alas 10:20 ng gabi noong gabi ng pagpatay. Ang lalaki ay nakasuot ng jacket, mask at tila makikita sa footage na may mga sugat ito sa kamay at natatakpan ng bandage. Si Hazel at Brian ay naiulat na magkakilala na noong nasa Pilipinas pa lamang at nagkita silang muli sa Japan matapos ang relasyon ni Hazel kay Ichiro. Palagi umano silang makikita na magkasama silang tatlo pati na rin ang kasintahan ni Brian. Ang Pilipina ay madalas daw i-share ang problema niya sa pera sa kaibigang si Brian at kasintahan nito. Posibleng ito marahil ang naging dahilan kung bakit niya tinulungan ang desperadong plano ni Morales. Ayon sa teorya ng mga pulis noong January 16, si Morales at Brian ay tahimik na nilooban ang bahay ng mga Takahashi. At dahil memoryado na ng Pilipina ang bahay ng mga ito dahil sa paulit-ulit na pagdala ni Ichiro sa kanya sa bahay ng mga ito, ay alam na niya ang passcode ng bahay ng mga biktima. Noong nasa loob na ay nagtago ang mga ito sa isang kwarto. Doon ay tinawagan ni Hazel si Ichiro upang kausapin itong bumalik sa kanya. Marahil huling pagtatangka ng Pilipina bago nito tuluyang gawin ang malagim na pinaplano. Bandang 1:00 ng hapon, si Norihiro ay sandaling lumabas at makalipas ang ilang minuto ay bumalik naman ng bahay. 3 minuto ang lumipas ay ang asawa naman nitong si Kimi ang umalis. Yon ang nagbigay ng tsansa sa mga kriminal upang kumprontahin si Norihiro habang mag-isa lamang ito. Nang bumalik ang asawa nitong si Kimi at bandang papasok na ng living room, ito din ay brutal na inatake sa pamamagitan ng paulit-ulit na pangsagsak sa katawan nito. Dahilan upang agaran itong mawalan ng buhay. Pagkatapos, ang dalawang salarin ay sinubukang linisin ang crime scene. Pinunasan ang mga talsik ng mga dugo gamit ang sarili nilang mga damit, ngunit sa kanilang pagmamadali ay hindi nila nakita at nilinis ang ibang bahagi ng bahay na may mga talsik pa ng mga dugo. Binalot nila ang mga katawan sa isang bag at itinago sa ilalim ng floorboard ng sahig sa pag-aakalang maitatago nila ang kanilang malagim na krimen. Habang tinapon nila na parang wala lang nangyari ang kanyang mga damit na puno ng mga dugo ng biktima sa basurahan na naging dahilan kalaunan ng kanilang pagkakakilanlan. Iniwan nila ang lugar na parang wala lang nangyari. Ang mga investigador ay naunang nag-focus sa posibleng galit o motibo sa pera bilang motibo ng mga salarin sa pagpatay. Ang teorya ng publiko ay nagsasabing posible umanong si Morales ay pinatay ang mga magulang ni Ichiro upang hindi na makapaningil ito sa kanyang mga utang. Ang iba naman ay naniniwala na marahil nagalit si Hazel dahil tutol ang mga ito sa kanya para sa kanilang anak. Ang kasong ito ay hindi pa nasasara at hanggang ngayon ay nanatiling nakabukas. At ang mga di umano'y salarin ay nahaharap sa kasong murder. Ang mga nakuhang ebidensya tulad ng CCTV footage at DNA matches ay lalong nagpalakas sa kaso, ngunit ang pagdinig sa korte ay nakapending pa rin. Sa ngayon, ang kapalaran ni Hazel Ann Barguesa Morales at Brian De La Cruz ay hindi pa napagdesisyonan ng hukom sa Japan. Ano sa palagay nyo ang motibo sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi? Naniniwala ba kayong inosente si Hazel Ann Barguesa Morales at Brian Lising De La Cruz? Comment nyo lang ang sagot sa comment section, guys. Pakilagay din ang lugar kung saan kayo galing para malaman ko naman kung saan nakakaabot ang aking mga videos. Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at mag-ingat tayong lahat.